para sa imo. Okay, so we have the design for flexure. We are done with the singly. Dito, no? Singly and then doubly. Tapos na tayo dito. Tapos dito. So now we are going to discuss the design for flexure, pero we have the T-beam. So sa analysis, halos parehas lang yung magiging concept ng T-beam sa analysis tsaka sa design. Okay, so kapag hindi lumampas yung ating A doon sa flange, i-analyze natin siya as rectangular. Pero kapag lumampas siya doon sa thickness, good as T-beam siya. Okay, so this is the step-by-step procedure on how to compute the or how to design the T-beams. So, dito sa design, syempre ang hinahanap natin is yung area of steel, no? Kung hindi naman yung area of steel, number of bars. So, syempre, for the first step, solve for the BF. So, pwede yung gamitin to, pwede naman yung isa. We have BF is equivalent to BW. I think mas madali itong gamitin. ln over 4. Ito naman, BW plus 16T. Tapos, BF is equivalent to BW plus S1 over 2 plus S2 over 2. So, kahit alin dyan, kung ano yung pinakamaliit, syempre yan yung kukunin natin. Pangalawa, solve for MN, yung nominal moment. Gamit yung MU. Syempre, kung hindi given yung MU, i-solve pa natin yung MU, no? Meron tayong 1.2 dead load. Plus 1.6 M live load. Ay, hindi pala ako nakapagbigay ng problem na merong earthquake load, merong wind load, no? May mga cases kasi sa tunay na design, kasama to. So, ang mangyayari niyan, meron kayong table na gagamitin na merong combination ng different loads. Kunyari, yung na-discuss natin nung pinakauna pa, meron different load. Tapos ilalagay lang natin kung ilan yung value ng load. Sana na lang sa exam. Okay, so once na makompute natin yung MN, i-check natin, magta-trial and error tayo dito. Check whether A exceeds T or not by solving yung MN gamit yung A is equivalent to T. Okay, so kunyari meron tayong T-beam. Sabihin natin yung T dito is 100. I-solve natin yung MN gamit yung A is equivalent to T. So, yung gagawin natin tong T. Kaya nga A is equivalent to T. Tapos, ito na. Kapag yung MN flange is mas malaki sa MN, sa given na MN, ibig sabihin yung compression area is in the flange. So, i-analyze natin to as rectangular beam. Okay, so ibig sabihin daw kasi, kunyari, nag-equate tayo na, ay nag-assume tayo na A is equivalent to T. So, ibig sabihin, ang ma-solve natin yung hanggang flange lang. Ibig sabihin ng A is equivalent to T, kung ilalagay natin yung A natin, hanggang dito lang yan sa thickness. Yan yung A. So, ibig sabihin, makakasolve tayo ng MN flange, no? Gamit itong formula natin. Yan. Ngayon, i-compare daw natin siya sa MN. So, kapag mas malaki yung MN flange, ibig sabihin, yung area is in the flange. Compression area. Okay, kapag naman mas maliit, it extend down to the web. Ibig sabihin, yung MN flange, kaya niya nang makover, kunyari nag-greater than siya sa MN, kaya niya nang makover yung moment pa lang na nominal. Hanggang dito lang sa
flange natin. Pero kapag mas malaki yung MN sa MN flange, ibig sabihin, naglagpas siya dito. No? So kaya, mag-trial and error lang tayo, gamit yung A is equivalent to T. Tapos, mag-solve na tayo ng AC. Pero yung Z, kung ano na po yung value ng, yan, thickness, yung pinaka Z na. Tapos, makasolve na tayo ng AS. Okay? Ganun lang, kadali. So, sample dito ang pinakamagandang gawin, no? AC? Area of the flange. Ay, area of the concrete. Ang Z, moment arm. Kasi, di ba, yung Z, hindi naman, kunyari, nag-T-beam siya. Hindi naman siya totally, A is over 2. No? Kunyari, T-beam siya, kunyari, ito yung A. Di ba, hindi naman siya totally A over 2. Kasi, hindi naman parehas yung area natin. Kaya, ang gagawin natin kapag Z, magbabarignon theorem ulit tayo. AC, equivalent to yung total area. Tapos sabihin natin ito yung area 1. Area 1 times x over x1 plus area 2 x2. Makakuha kayo ng Z. Para sa lang sa T-beam ng nakaraan. O, sample. Okay, so we have a given of MU. Factored moment, 750 kilonewton meter. Tapos, i-drawing lang po natin yung beam natin, ay yung T-beam. So, yung T-beam natin, yung BF natin is given na po. So, ibig sabihin, ito, 550 na to. Okay. Wherein yung BW natin is 300 mm. Tapos, meron tayong D na 600. So, hanggang dito sa AS, ito yung 600. Tapos, yung thickness ng flange natin or T is 110. So, ito 110. And then, we have FC prime of 20.7. Tapos, FY of 345. Ang pinapagawa sa atin is design the reinforcement or AS yung hinahanap sa atin. Yung first step is to solve for MN. So para ma-solve yung MN, we have MU, phi MN. Since nasa sa design tayo, yung phi natin is equivalent to 0.9. Kaya yung MN natin is equivalent to, pag-solve daw po, 0.9 MN. Yung MN is equivalent to 833.333 kilonewton meter. Okay, step number 1 done. Step number 2. Ano yung step number 2 natin? Ayan na. Ito na yung magiging 1 natin kasi meron na tayong BF.
solve for MN. I-check natin kung T-beam siya or hindi. Okay? So, para malaman kung T-beam natin, kung T-beam siya or hindi, check if T-beam. So, assume natin na yung A is equivalent to T. Ganun lang po. Wherein yung T is equivalent to 110 mm. So, para ma-check, gagamitin natin yung formula ng MN flange. So, kumbaga, kung mag-drawing tayo, ganito yung magiging force diagram. Ito yung magiging A. No? Tapos, meron din ditong compression force. So, ito yung magiging A over 2. So, bali itong moment arm natin is D minus A over 2. Wherein yung A is equivalent to T. Kaya yung MN flange natin, C, para silang dun sa formula na natin, no? C times D minus A over 2. Or, kung i-expand natin, we have 0.85 FC prime AB, ABF, A ay D minus A over 2. Divided by 10 raised to 6. So, kaya ang kakalabasan dito is 0.85, 20.7. Yung A natin is 110. Kasi yan yung inassume natin. So, 110. Yung BF is 550. Times, yung D natin is, ilan yun? 600. 600 minus 110 over 2. Divided by 10 raised to 6. So, bale meron po tayong MN flange na equivalent to 580.151 kilonewton meter. So, bali yung 580.151 is ano ba to? Less than or greater than? Less than. Less than MN. So, kapag sinabi natin less than MN, based on our procedure, ito yung kakalabasan. The area extend, the compression area extend down to the web. Ibig sabihin daw kasi, dito sa computation natin, yung MN flange, ito lang yung 580. Pero yung MN natin, sumobra dito hanggang sa baba. Kaya kailangan natin i-consider din yung moment dito sa baba. Okay? Pero kunyari, yung MN natin is mas maliit. Pumunta lang siya hanggang dito. Kaya mas malaki yung MN flange na hanggang dito yung MN flange, no? So, ibig sabihin, hanggang dito lang siya. So, ang gagawin natin, design to as rectangular. Pero since nag-less than siya, kailangan na din i-consider yung sumobra na MN. Kaya dito, ito, ilalagay natin as design as T-beam. Diretso kaagad tayo sa T-beam para bago siyang rectangular beam. Okay, so anong sunod na procedure dito kapag T-beam? Ito na yung susundin natin, oh. Ito lang naman. Duplicate ko lang, add page after. Okay, so now, ito yung naging scenario, no? Since yung MN flange is less than MN, kasi kung i-compare natin ito, is value nito is 833.33. Ito naman, 580.
151. So, less than. So, sa part ng design, kunyari, nag-assume tayo na hanggang dito lang yung A. So, kaya, kung sa mga hindi pa na-gets, no? Ganito yung nangyari, kaya naging P-beam siya. MN flange is less than MN. Yung MN flange hanggang dito lang. Yung moment ng flange. Tapos, yung value nito is 580.151. Sa design natin, yung kailangan natin masustain is 833. So, kailangan, ito, kulang pa to, 580 lang. So, saan napunta yung iba? Siyempre, pumunta yan dito sa baba. So, kapag may kulang, idadagdag natin to. Kaya i-consider natin to. Kapag na-consider natin to, ito, mag-serve na siya as T-beam. Pero paano natin makukuha yung AS dito? So, para makuha natin yung AS, kailangan din natin makonsider yung, ito kasi, MN flange to. Ito naman, tatawagan natin tong MN web. So, ang mangyayari, para makuha natin yung MN web, kukunin natin yung total moment, i-add natin yung MN flange plus MN web. Okay? So, kasi medyo makakalito yan kapag inanalyze natin as one. Kasi magkaiba po yung dimensions. Magkaiba yung thickness, magkaiba yung BW. Ito naman, BF. So, ngayon, kukunin natin yung MN web. Once na makuha natin yung MN web, magka-create tayo ng panibagong moment. Doon sa moment na yon, MN web, makukuha natin yung area nito. Kung ilan ba talaga to. Tsaka natin makukuha yung AS galing dito sa kabuuan na total na area ng concrete. Okay, na-imagine na? Kahit hindi nyo pa na-imagine, magpuproceed tayo. So, pakikuha po yung MN web natin gamit yung MN 833.33 is equivalent to 580.151 plus MN web W na lang. MNW is equivalent to 253.182 kilonewton meter. So, galing po dito, ang kukunin natin is yung, anong tawag dito? Tawagin natin itong Y. Ito. Kukunin natin yung thickness itong natitira sa web. Itong part na to. Okay, so paano natin siya makakuha? Gamit yung moment. Ito drawing muna natin yung moment, no? So, kung dito meron tayong compression, C ng flange, ito naman meron din po yan moment para sa flange. Ay, para sa web. Kaya tatawagin natin siyang web. Magmo-moment tayo dito lang po sa T. Tapos, ang kailangan lang natin kunin is yung moment arm na Z, yung tinatawag natin kanina. Ayan. Iba pa yan doon sa pinakamalaki, sa kabuuan. Tawagin muna natin tuloy ito ng Y kasi baka malito kayo sa Z. So, para makuha natin yung Y, ganito yung kukunin natin, no? Meron tayong total thickness. Tapos kalahati nitong, dalawa ng Y. Y1 na lang. Kalahati nitong Y over 2. Okay, so para makuha natin yung Y1, pwede nating masabi na yung total D, babawasan natin ng T, tapos babawasan natin ng kalahati ng Y over 2. Okay? So yung Y1 is D minus T minus Y over 2. Okay, so yan yung ilalagay natin dito na moment arm. So yung MNW, kung ilalagay natin, kasi concrete pa din po ito, kaya yung formula natin is 0.85 FC prime. Pero yung area nito is magiging BW times Y. Okay? BW times Y. And then, yung moment arm natin is yun na yun. Y1, which is equivalent to D minus T minus Y over 2. Okay?
d minus t minus y over 2. Oh. Substitute yung mga nakuha nating value. 253.182 times 10 raised to 6 na natin. 0.85, 20.7. Yung BW natin is 300. Tama. 300. Tapos yung Y natin, unknown pa yan. Yan yung thickness ng web. Yung D natin is 600. Bawasan natin ng 110. And at the same time, unknown din po yung Y over 2. Kaya makakasolve tayo dito ng Y. Ilan? 110.302 mm. Ito na yung thickness. Ayan na yung thickness niya, no? Ilalagyan ko ng color blue. Yan, ayan yung thickness ng Y. Ayan yung thickness na Y na na-solve natin. So since meron na tayong thickness nito, kaya nating ma-solve po yung kabuuan na area ng concrete natin. Pati yan, no? Ganito yung mangyayaring equation natin. C is equivalent to T, 0.85 Fc prime. Yan yung stress. Yung area naman AC, makakompute natin. Tapos AS, Fy. So yung magiging unknown lang po dito is yung AS. So gamit yung Y na na-solve natin, kaya natin ma-solve yung AC. Na meron po tayong equation ng AC na BF times thickness plus yung Y times BW. Nakuha? Kuha na yan. I-review nyo na lang sa video. BF TF plus BW Y. Yung BF 550, yung TF 110 plus yung BW 300. Yung Y, ayan po yung na-solve natin. 110.302. So yung AC natin is equivalent to 93,000 point mm squared. So gamit ito, magiging 0.85 Fc prime 20.7 times 93,590.6 equivalent to AS, and yung hinanap natin, yung Fy natin is 345. So meron na tayong AS. Ito na yung design ng bakal natin. So we have reinforced concrete T-beam. I-drawing muna natin. So pag nag-solve, mas maganda kung i-drawing nyo para na-imagine nyo yung mga nangyayari sa buhay nyo. So we have BF na 810 mm. Yung D natin is 300. 300 ba yan? Tama, 300 lang. And then we have 200 mm na BW. Tapos yung thickness natin ng flange is 100 lang. Okay, so we have Fc prime na 20.7 again. Tapos yung Fy naman natin is 414. Tapos meron tayong ultimate moment MU na 221.
Okay, for this step number 1, solve for Mn. Meron tayong Mu is equivalent to phi Mn. Wherein yung phi natin is 0.9 para sa design. Magkano po yung Mn natin? Mn is equivalent to 245. Number 2, assume A is equivalent to T, wherein yung T is equivalent to 100 mm. And then, solve for Mn flange. Para sa Mn flange natin, meron tayong 0.85 Fc prime A times Bf D minus A over 2. So, yung Mn flange natin is equivalent to, pag-solve na po abang sinusulat natin, 0.85, 20.7. Yung A natin is 100. Yung BF naman natin is 810. Tapos, yung D natin is 300 lang, minus 100 over 2. Divide by 10 raised to 6. Kaya, meron tayong Mn flange na equivalent to ilan? 356.299. Oh. So, i-compare natin ito sa Mn. Yung Mn natin is equivalent to 245.556. So, ibig sabihin, yung Mn flange is mas malaki sa Mn. Kapag Mn flange is mas malaki sa Mn, yung moment dito yung moment na kinikerry ng buong beam, kaya niya na lang daw i-carry doon lang sa flange. Ibig sabihin, hanggang dito lang yan. Yung moment na 245. Yan o. Ibig sabihin, kung kaya na lang i-carry doon pa lang sa flange, i-design na lang natin siya as rectangular. Okay? Design as rectangular. Sana di maghalo-halo yung mga concept nyo sa analysis tsaka design. So, kapag ganito, recta na tayo, solve for A. So, mag-MN na tayo. MN po yung gagamitin natin kasi yan yung, ito lang yung 245 hanggang dito lang. Para ma-solve natin yung A, gagamit tayo ng MN. Wherein meron tayong 0.85 Fc prime. Ito yung unknown A. BF D minus A over 2. So, para sa Mn, we have 245.556 times 10 raised to 6. 0.85 Fc prime. Yung Fc prime natin is 20.7. Tapos, yung unknown natin is A. Yung BF natin is 810. Tapos, yung D natin is 300 minus A over 2. Oh, ayan. Paki-shift solve, ilan po yung value ng A? 535. Iba-iba. Dapat yung A hindi na siya lalampas ng 100. Ha? 64 point. So, meron na tayong value ng A. Saan natin to gagamitin? Gagamitin po natin to sa AS FY 0.85 Fc prime AB. Makasolve po tayo dito ng AS. Paki-solve po yung AS.
BF yan, BF. Ay, baliktad pala yung sulat ko. Baka di kayo sanay sa baliktad. Ito yung A64329, yung FY414, yung BF810. ES 0.85, 20.7. A is 64 point. 810 divided by 41. Ilan yan? 2,014 point. Okay, so that's for our sample problem number 2.